Bakit ganito kamahal ang Delimondo? Alam mo ba na sa bawat hapagkainan ng Pilipino halos hindi nawawala ang corned beef? Yung tipong madali mong lutuin, mabilis ihain at swak sa budget. Pero nitong mga nakaraang taon, may isang brand na biglang naging usap-usapan. Hindi dahil mura, kundi dahil kabaligtaran. Mas mahal, mas sosyal ang dating at may iconic na puting lata. Ito ang Delimondo. At eto ang tanong, bakit nga ba parang premium o halos ginto ang tingin ng marami dito kumpara sa ibang corned beef? Hindi ito negosyo noong una. Eto yung hindi alam ng karamihan. Hindi naman talaga ginawa ang Delimondo para maging malaking negosyo. Nagsimula lang ito sa isang simpleng craving. Noong 90s, naalala ni Juan Ponce Enrile yung lasa ng corned beef noon. Yung may mahahabang hibla ng karne, hindi durog, hindi sobrang mamantika, at hindi rin sobrang alat. Kumpara sa mga nabibili sa grocery ngayon, parang ibang level talaga yung kalidad noon. Dahil dito, naisip niya, bakit hindi na lang kami gumawa ng sarili namin? At doon nagsimula ang eksperimento sa loob ng sarili nilang pabrika noong 1995. Ang anak niyang si Katrina Ponce Enrile ang naging susi sa pagdevelop ng produkto. Ang naging mindset nila simple pero risky, walang shortcut. Hindi sila gumamit ng extender, hindi nila tinipid ang sangkap, at siniguro nilang purong karne ng baka ang gagamitin para makuha yung natural na hibla at texture na hinahanap nila. Resulta, hindi siya mukhang typical na corned beef, mas buo, mas hibla-hibla, at mas premium ang dating. Mula regalo, naging negosyo, pero ito yung pinaka-interesting part, hindi agad nila ito binenta. Sa simula, ginagawa lang nila ito para sa sarili nilang pamilya at ibinibigay bilang regalo sa mga kaibigan. Parang simpleng tikman mo to lang. Pero nung natikman ng mga tao, doon na nagsimula ang demand, humihingi na ulit, at yung iba willing nang magbayad. Dito nila na-realize na may potential pala itong maging negosyo. Paano sumikat? Noong 2006, officially na nilang inilunsad ang Delimondo bilang isang brand. Pero hindi sila dumiretso sa mall o TV ads. Nagsimula sila sa Salcedo Weekend Market sa Makati, isang lugar kung saan kilala ang high quality na pagkain. At ang strategy nila simple lang. Walang artista, walang hype. Hinayaan nilang ang produkto ang magsalita. Kapag nasarapan ng tao, babalik siya at magdadala pa ng iba. Ngayon, ito na yung tanong, bakit nga ba mahal ang Delimondo? Una, quality ng ingredients. Purong karne, walang halo. Pangalawa, proseso, hindi tinipid. Pangatlo, branding. Pinwesto nila ang sarili nila bilang premium product. Hindi sila nakipagkompetensya sa mura. Gumawa sila ng sariling lane. Kaya ang binabayaran mo dito hindi lang corned beef, kundi experience. Pero syempre, hindi rin ito perpekto. Dahil kilalang political figure si Enrile, may mga pagkakataon na nadadamay ang brand sa mga issue. May boycott, may debate kung susuportahan ba ito o hindi. May mga consumer din na napapansin ang inconsistency, minsan mas mamantika, minsan iba ang texture. Kahit premium siya, gumagamit pa rin ito ng preservatives tulad ng ibang processed food. Kung lalaliman mo, ang Delimondo ay hindi lang corned beef. Isa itong simbolo ng pagbabago sa panlasa ng Pilipino. Dati, basta mura okay na. Ngayon, mas hinahanap na natin ang quality kahit may kamahalan. At dito pumasok ang Delimondo bilang ibang option. Ikaw, sulit ba? Kaya eto na yung tanong, pipiliin mo ba ang Delimondo, yung mas mahal pero premium, o babalik ka sa mas murang brand? Sa dulo ng araw, hindi lang ito tungkol sa presyo, kundi kung ano ang importante sa'yo, budget o quality. Ikaw, sulit ba para sa'yo ang Delimondo or overrated lang? Paano naging hari ng murang motor ang Rusi? Alam mo ba na kahit saan ka tumingin sa Pilipinas, probinsya man o Metro Manila, halos siguradong may makikita kang motor na may tatak na Rusi? Yung tipong dumadaan lang sa kalsada, pero hindi mo napapansin na may malalim palang kwento sa likod nito. Kasi aminin natin, kapag usapang motor, ang unang pumapasok sa isip natin ay Honda, Yamaha, o Suzuki. Mga bigating brand na matagal nang kilala. Pero paano nga ba nakasingit ang isang lokal na pangalan tulad ng Rusi sa ganitong level ng kompetisyon? Ang plot twist, hindi sila nagsimula sa motor. Eto yung twist, hindi nagsimula ang Rusi sa paggawa ng motorsiklo. Hindi rin sa malaking factory.
Ang totoo, nagsimula sila sa isang simpleng junk shop at pag-aayos ng sapatos. Oo, ganun kasimple ang pinanggalingan nila. Noong 1950 sa Dumaguete, may isang pamilyang Pilipino na naghahanap lang ng paraan para mabuhay matapos ang giyera. Nagbebenta sila ng hardware, nangongolekta ng scrap metal, at inaayos ang kung anumang pwedeng pagkakitaan. Habang ang iba, tinatapon ng sirang bakal, sila naman ang nakakakita ng opportunity. From dealer to game changer. Habang lumalaki ang negosyo nila, naging dealer sila ng mga kilalang motor brands, lalo na ng Honda. Dito nagsimula ang malaking advantage nila. Natutunan nila kung paano gumagana ang industriya, paano magbenta, paano magserbisyo sa customer, at higit sa lahat, ano ba talaga ang hinahanap ng ordinaryong Pilipinong rider. Pero dumating ang panahon na nagbago ang sistema, lalo na noong 1980 nang mawala ang exclusivity nila sa Honda. Para sa iba, baka katapusan na yon, pero para sa kanila, simula pa lang. Imbes na sumuko, nagbenta sila ng iba't ibang brands, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, at dito nila mas lalong naintindihan ang market. Napansin nila na hindi naman pala lahat ng Pilipino naghahanap ng mabilis o pangpormang motor. Ang gusto ng karamihan ay simple lang, matibay, matipid sa gasolina, madaling ayusin, at higit sa lahat, kayang bayaran. Noong early 2000 may napansin silang isang bagay na talagang nagbago ng laro. Maraming piyesa ng mga sikat na motor brands ay galing din pala sa China. At dito na pumasok yung matapang na tanong. Kung ganun din pala ang pinanggagalingan, bakit hindi sila gumawa ng sarili nilang brand? Hindi ito simpleng desisyon dahil kalaban nila ang mga higanteng kumpanya, pero ginawa pa rin nila. At dito na ipinanganak ang Rusi bilang isang independent na brand. Bakit biglang sumikat ang Rusi? Ang strategy nila ay simple pero sobrang effective, murang presyo, installment options, at practical na design. Hindi nila tinarget ang mayayaman o yung naghahanap ng porma. Ang target nila ay ang ordinaryong Pilipino, mga tricycle driver, delivery rider, maliliit na negosyante, at mga tatay na naghahanap buhay. Para sa kanila, ang motor ay hindi luho, kundi pangkabuhayan, at dito biglang nag-click ang Rusi. Hindi na siya basta sasakyan lang, kundi naging partner sa araw-araw na buhay. Mga issue at kritisismo. Pero syempre, hindi lahat perfect. Kasabay ng pagsikat ng Rusi, dumating din ang mga kritisismo. May mga nagsasabi na hindi raw kasing tibay ng Japanese brands. May mga reklamo tungkol sa ilang pyesa at may nagsasabing mababa ang resale value nito. At totoo naman, may mga ganitong issues talaga. Pero may isa pang side na hindi gaanong naririnig. Yung mga taong nagsasabing depende rin sa gumagamit. Kung aalagaan mo, kung tama ang maintenance, kayang-kaya rin nitong tumagal at magsilbi ng maayos. Kaya kahit may mga negatibong komento, patuloy pa rin ang pagtangkilik ng maraming Pilipino sa Rusi. Bakit? Kasi sinasagot nito ang isang malaking problema. Paano ka magkakaroon ng sariling sasakyan nang hindi ka mababaon sa utang? Sa realidad ng buhay ngayon, hindi lahat kayang bumili ng mamahaling motor, kaya mas pinipili ng iba ang practical, yung abot kaya at madaling ipagawa kahit sa simpleng talyer. Sa totoo lang, ang Rusi ay hindi lang basta motor. Isa itong simbolo ng diskarte ng Pinoy. Mula sa junk shop, naging isa itong kilalang brand na kayang makipagsabayan sa malalaking kumpanya. Real talk, ikaw, ano ang pipiliin mo? Ngayon, hindi na rin sila nagpapahuli. Nagsisimula na silang maglabas ng mas modernong modelo, gumagamit na ng fuel injection, at ina-upgrade ang kalidad para makasabay sa bagong henerasyon ng riders. Kaya ito na yung tanong, kung ikaw ang bibili ng motor, ano ang pipiliin mo? Yung mahal pero subok na brand? O yung abot kaya pero practical at swak sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Kasi sa dulo ng araw, hindi lang ito tungkol sa pangalan ng brand, kundi kung ano ang tunay na makakatulong sa buhay mo ngayon. Ikaw, ano sa tingin mo, Rusi ba o big brand?